Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Ziril. Pinili ko ang pangalang ito dahil pakiramdam ko, sa likod ng kakaibang tunog nito ay nagtatago ang isang babaeng puno ng lihim at mga desisyong hindi ko akalaing magagawa ko sa buong buhay ko. Nagsimula ang lahat sa isang malagkit at maalinsangang gabi sa lungsod ng Pasay. Alam mo naman ang Pasay, Ate J, hindi natutulog ang ingay, ang usok ng mga jeepney, at ang kumukutitap ng mga neon lights ng mga establishmentong nag-aalok ng panandaliang takas sa realidad. Nasa loob ako ng isang coffee shop malapit sa Heritage Hotel ng gabing iyon. Hawak ko ang isang tasa ng kape na kanina pa malamig pero hindi ko magawang inumin. Ang totoo niyan, nanginginig ang mga kamay ko. May hinihintay ako. Isang taong hindi ko dapat katagpuin. Isang taong magdadala sa akin sa isang landas na alam kong walang balikan. Si Mark. Si Mark ay hindi ko asawa. Hindi ko rin siya opisyal na kasintahan. Siya ang lalaking pumasok sa buhay ko noong mga panahong pakiramdam ko ay tuyot na ang puso ko sa loob ng 7 taong pagsasama namin ng asawa kong si Ramil. Si Ramil ay mabait, Ate J responsable. Pero unti-unti kaming nilamon ng routine, trabaho, uwi, kain, tulog na wala ang alab. At doon pumasok ang tukso. Narinig ko ang kalansing ng kampana sa pinto ng coffee shop. Pumasok ang isang lalaking naka-leather jacket kahit mainit ang panahon. Ang bango niya ay agad na humalo sa amoy ng kape. Isang amoy na pamilyar at nakakalasing. Tumitig siya sa akin at sa isang ngingiti lang, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Ziril. Tawag niya sa boses na tila musika sa pandinig ko pero lason sa konsensya ko. Handa ka na ba? Hindi ako nakasagot agad. Tumingin ako sa labas sa mga sasakyang nagmamadali sa EDSA. Naisip ko si Ramil na nasa bahay na siguro at naghihintay ng hapunan. Pero may kung anong puwersa sa loob ko ang humihila sa akin palayo sa katinoan. Saan tayo? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Sa dati? Maikli niyang sagot habang hinahawakan ng malamig kong kamay. Sa Pasay. Doon sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Doon sa lugar kung saan pwede tayong maging tayo, kahit pansamantala lang. Tumayo ako. Para akong isang robot na sumusunod sa bawat kumpas niya. Lumabas kami ng shop at sumakay sa sasakyan niya. Habang binabaybay namin ang madidilim na eskinita ng Pasay, bawat hinto ng traffic light ay tila babala na pula. Hinto, bumalik ka na, huwag mong ituloy. Pero bawat sulyap ni Mark sa akin ay tila berdeng ilaw. Tuloy, tikman mo ang bawal, maranasan mo ang buhay. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang motel na may kumukurap-kurap na pulang ilaw. Ang pangalan nito ay tila nanunukso. Bumaba kami. At ang malamig na aircon sa lobby ay agad na sumalubong sa amin. Kabaligtaran ng nag-aapoy na pakiramdam sa loob ng dibdib ko. Pag-akyat namin sa kwarto, ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ko at ang tunog ng susi na pinipikit ang pinto. Ito na yun, Ate J. Ang unang hakbang sa isang desisyong magpapabago sa lahat. Nagsimula kaming mag-usap ni Mark tungkol sa mga bagay na hindi ko masabi sa asawa ko. Ang mga pangarap kong kinalimutan, ang mga lungkot na kinikimkim ko. Bawat salita niya ay tila haplos sa aking kaluluwa. Pero sa likod ng isip ko, may isang boses na sumisigaw. Ziril,
Anong ginagawa mo? Isang motel. Isang desisyon. Sigurado ka ba? Lumingon si Mark sa akin. Kinuha ang mukha ko at tinitigan ako sa mga mata. Dito, Zyril, walang asawa, walang obligasyon. Tayo lang. At doon, sa gitna ng malamig na kwarto sa Pasay, unti-unting gumuho ang pader ng aking pagtitimpi. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging masikip, puno ng amoy ng mamahaling pabango ni Mark at ang tipikal na amoy ng linis motel na humahalo sa kaba ng aking dibdib. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa tabi ng kama na nagbubuga ng madilaw na liwanag, sapat lang para makita ko ang mga mata ni Mark na tila nag-aapoy sa pagnanasa at pangungulila. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang leather jacket at isinabit ito sa likod ng pinto. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, parang isang maninila na unti-unting lumalapit sa kanyang biktima. Pero ang totoo, Ate Jay, ako ang kusang nagpahuli. Naupo ako sa gilid ng kama. Ramdam ang lambot ng kutsyon na tila lumulubog kasabay ng aking moralidad. Zyril, alam kong marami kang iniisip. Bulong niya habang lumuluhod sa harap ko. Pero kahit ngayong gabi lang, kalimutan mo muna ang mundo sa labas. Kalimutan mo muna ang Pasay, ang ingay ng mga sasakyan, at ang mga taong naghihintay sa atin. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hininga ko ay may kasamang panginginig. Inabot niya ang aking mga kamay at dahan-dahang hinalikan ang aking mga palad. Ang init ng kanyang labi ay tila kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko. Ito ang pakiramdam na matagal nang nawala sa amin ni Ramil. Ang pakiramdam na ako ay pinahahalagahan, na ako ay ninanais. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Hinawi ko ng bahagya ang makapal na kurtina. Mula sa itaas, tanaw ko ang abalang kalsada ng Pasay. Nakita ko ang mga taong naglalakad. May mga pamilyang nagmamadaling umuwi. May mga magkasintahang masayang nagtatawanan sa ilalim ng poste ng ilaw. Naisip ko, ilan kaya sa kanila ang tulad ko? Ilan kaya sa kanila ang may bitbit na lihim sa loob ng mga gusaling ito? Naramdaman ko ang paglapit ni Mark sa likuran ko. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa aking balikat at dahan-dahang ibinaon ang kanyang mukha sa aking leeg. Huwag mong tingnan ng labas, Zyril. Tumingin ka lang sa akin. Hinarap ko siya. Ang mukha ni Mark ay puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung pag-ibig ba ito o sadyang pangangailangan lang ng kalinga na hindi ko na mahanap sa sarili kong tahanan. Sinimulan niyang alisin ang pagkakatali ng aking buhok. Hinayaan niyang malaglag ito sa aking balikat. Ang bawat haplos niya ay tila sinusulat ang isang bagong kabanata ng aking pagkakamali. Bakit ngayon lang tayo nagtagpo ng ganito? Tanong ko sa kanya. Ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa bigat ng emosyon. Dahil ngayon lang tayo naging matapang, sagot niya. Naupo kami sa kama at nagsimulang magkwentuhan tungkol sa mga paano kung hindi ako nagpakasal ng maaga? Paano kung sa ibang pagkakataon tayo nagkilala? Ang usapan ay tumagal ng halos 1 oras. Doon ko nalaman ang mga detalye ng buhay niya na hindi niya naibabahagi sa iba. Ang kanyang mga kabiguan sa negosyo, ang kanyang distansya sa kanyang sariling pamilya, at ang matagal na niyang pagmamasid sa akin mula sa malayo bago pa man siya nagkaroon ng lakas, ng loob na lapitan ako. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang aming koneksyon. Ang mga salita ay napalitan ng mga titig na mas malakas pa ang sinasabi kaysa sa anumang pangungusap. Hinawakan niya ang aking pisngi at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha. Sa sandaling maglapat ang aming mga labi, parang gumuho ang lahat ng harang na itinatayo ko sa loob ng maraming taon. Ang tamis ng bawal na pag-ibig ay tila isang lason na masarap lunukin. Pero sa likod ng bawat halik, may isang imahe na pilit sumisingit sa isip ko. Ang mukha ni Ramil habang kumakain kami ng almusal, ang kanyang mga ngiting walang malay,
at ang tiwalang ibinigay niya sa akin na ngayon ay unti-unti kong dinudurog sa loob ng kwartong ito sa Pasay. Sinimulan ni Mark na alisin ang aking blusa. Ang lamig ng aircon ay pumasok sa aking balat, pero ang init ng kanyang katawan ang naging panlaban ko rito. Bawat bahagi ng aking pagkatao ay tila naglalaban. Ang aking utak na nagsasabing itigil na ito at ang aking puso na sumisigaw na ituloy ang panandaliang ligaya. "Zyril, sigurado ka ba?" Tanong niya. Isang huling pagkakataon para ako ay maka-turn back. Tumingin ako sa kisame ng motel. May mga mantsa doon na tila mga mapa ng mga nakaraang kasalanan ng iba pang mga taong nanatili rito. At sa sandaling iyon, ang tanging sagot ko ay ang pagyakap ng mahigpit sa kanya. Isang tahimik na pagsang-ayon sa isang desisyong alam kong pagsisihan ko balang araw. Pero hindi sa gabing ito. Ang sumunod na mga oras ay naging isang malabong alaala ng init, pawis, at mga bulong sa dilim. Nakalimutan ko ang oras, nakalimutan ko ang Pasay, nakalimutan ko maging ang sarili kong pangalan. Ang tanging totoo ay ang presensya ni Mark at ang bigat ng lihim na ngayon ay dala-dala ko na. Madaling araw na nang matapos ang lahat. Nakahiga kami, kapwa hinihingal, habang ang tunog ng busina ng mga bus sa labas ay nagsisimula nang bumalik sa aking pandinig. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging nakabibingi. Ang ligaya na kanina ay nag-aapoy ay biglang napalitan ng isang malamig na realidad. Kinuha ni Mark ang kanyang cellphone at tiningnan ang oras. 3:00 na, Zyril. Kailangan na nating kumilos. Ang salitang kailangan ay tumama sa akin ng husto. Kailangan na nating bumalik sa ating mga totoong buhay. Kailangan ko nang bumalik sa pagpapanggap. Kailangan ko nang harapin ang asawa kong walang kaalam-alam na ang kanyang asawa ay galing sa isang motel sa Pasay. Tumayo ako at nagsimulang magbihis. Ang bawat piraso ng damit na isinusuot ko ay tila nagiging mas mabigat. Habang sinusuot ko ang aking singsing sa kasal na itinabi ko kanina sa side table, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Ang gintong iyon ay tila naging isang tanikala na nagpapaalala sa akin ng aking sumpa sa harap ng dambana. "Magkikita pa ba tayo?" Tanong ni Mark habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Hindi ako nakasagot agad. Tiningnan ko siya. Ang lalaking nagbigay sa akin ng wild na gabing ito, ang lalaking naging bahagi ng aking pinakamalaking pagkakamali. Hindi ko alam, Mark. Hindi ko na alam. Lumabas kami ng kwarto nang hindi nagtitinginan. Sa hallway, nakasalubong namin ang isang roomboy na nagtutulak ng cart ng mga maruming linen. Umiwas ako ng tingin. Natatakot na baka makita niya sa aking mga mata ang bakas ng aking ginawa. Pagbaba namin sa parking area, ang sariwang hangin ng madaling araw ay tila sampal sa aking mukha. Sumakay kami sa sasakyan at muling binaybay ang mga kalsada ng Pasay na ngayon ay nagsisimula ng mabuhay para sa bagong araw. Ang mga tindero ng diaryo, ang mga nagwawalis ng kalsada, lahat sila ay tila mga saksi sa aking pag-uwi mula sa isang mundong hindi ko dapat pinasukan. Nang ihatid niya ako sa kanto malapit sa aming subdivision, hinawakan niya ang aking baba at hinalikan ako sa noo. "Salamat, Zyril. Alam kong hindi ito madali para sa iyo." "Salamat din, Mark," sabi ko. Kahit hindi ko alam kung bakit ako nagpapasalamat. Siguro dahil pansamantala niyang ipinaramdam sa akin na buhay ako, kahit kapalit nito ay ang unti-unting pagkamatay ng aking dangal. Bumaba ako ng sasakyan at pinanood siyang humarurot palayo. Naglakad ako patungo sa aming bahay. Ang bawat hakbang ay tila paglapit sa isang hatol. Pagdating ko sa tapat ng aming pinto, nakita kong bukas ang ilaw sa sala. Kinabahan ako. Hindi karaniwang gising si Ramil sa ganitong oras. Dahan-dahan kong pinihit ang susi. Ang pinto ay bumukas ng walang ingay. At doon, sa gitna ng sala, nakaupo si Ramil. Hawak ang isang baso ng tubig at nakatingin ng diretso sa akin. "Saan ka galing, Zyril? Kanina pa ako tumatawag.
Hindi mo sinasagot ang phone mo. Ang boses niya ay kalmado, pero may lalim ng sakit na hindi ko maipaliwanag. Napako ako sa aking kinatatayuan. Ang lahat ng rason na inihanda ko sa isip ko habang nasa biyahe ay biglang naglaho. Ang amoy ng motel, ang amoy ni Mark, ang amoy ng aking pagtataksil. Pakiramdam ko ay nakasulat sa buong pagkatao ko. Nag-overtime lang ako sa opisina, Ramil. Maraming kailangang tapusin para sa audit bukas. Ang unang kasinungalingan na lumabas sa aking bibig. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat at sa bawat segundo ng kanyang paglapit, tila mas lalong bumibigat ang timbang ng aking kasalanan. Tiningnan niya ako ng matagal. Tila sinusuri kung nagsasabi ako ng totoo. Audit? Pero linggo bukas, Zyril. At bakit amoy usok at iba ang amoy mo? Doon ko napagtanto na ang desisyon ko sa motel ay simula pa lamang ng isang mahabang serye ng mga pagsubok. Ang Pasay ay malayo na. Pero ang bigat ng gabing yon ay tila isang anino na hindi ko na maiiwanan. Nanigas ang buong katawan ko sa tanong ni Ramil. Ang bawat hibla ng aking kasuotan ay tila sumisigaw ng katotohanan na pilit kong ikinukubli. Napayuko ako, pilit na iniisip kung paano lulusot. Pero ang titig ni Ramil ay tila isang x-ray na bumubutas sa aking konsensya. Ramil, pagod lang ako. Maraming tao sa paligid kanina. Baka doon ko nakuha ang amoy. Sagot ko. Pero alam ko sa tono ng boses ko na kahit ako ay hindi naniniwala sa sarili ko. Hindi na kumibo si Ramil. Tumalikod siya at dahan-dahang bumalik sa aming silid. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng malalakas na hampas sa aking dibdib. Sumunod ako at nang gabing iyon, kahit magkatabi kami sa iisang kama, nararamdaman ko ang milya-milyang distansya sa pagitan naming dalawa. Hindi ako nakatulog. Bawat pikit ko, nakikita ko ang pulang ilaw ng motel sa Pasay. Bawat buntong hininga ni Ramil, nararamdaman ko ang bigat ng lihim na ngayon ay habang buhay ko nang papasanin. Lumipas ang mga linggo. Ang relasyon namin ni Ramil ay naging parang isang sirang plaka. Puno ng katahimikan at mga pilit ng ngiti. Samantala, si Mark ay patuloy na nagpaparamdam. Sunod-sunod na text, mga tawag na hindi ko sinasagot, at mga paanyayang bumalik sa motel na yon. Pero may nagbago sa akin. Ang sandaling ligaya na hinanap ko ay naging isang malaking kulungan. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, biglang nagsalita si Ramil. Zyril, alam ko. Nabitiwan ko ang kutsarang hawak ko. Ang kalansing nito sa plato ay tila isang hudyat ng katapusan. Anong alam mo? Noong gabing sinabi mong nag-overtime ka, sinundan kita. Nakita ko ang sasakyan na nagbaba sa'yo sa kanto. Nakita ko ang paghalik niya sa noo mo. Malamig niyang sabi, walang galit sa boses, pero puno ng pait. Hindi ko lang sinabi agad dahil hinihintay kong ikaw mismo ang magsabi sa akin. Pero mukhang mas pinili mong manindigan sa kasinungalingan. Humingi ako ng tawad. Lumuhod ako sa harap niya, umiiyak, humihingi ng pagkakataon. Pero ang tiwalang parang kristal ay basag na. At kahit anong pandikit ang gamitin ko, mananatili ang mga lamat. Pinatawad niya ako. Oo, pero ang pagsasama namin ay hindi na kailanman naging katulad ng dati. Ang bawat haplos niya ay may kasamang pag-alinlangan at ang bawat alis ko ng bahay ay may kasamang hinala. Ang desisyon ko sa loob ng motel na yon sa Pasay ay nagbigay sa akin ng isang gabing wild at puno ng alab. Pero ang kapalit ay ang pagkawasak ng aking kapayapaan. Ngayon, tuwing mapapadaan ako sa Pasay at makakakita ng mga neon lights ng mga motel, hindi na pagnanasa ang nararamdaman ko, kundi isang matinding pagsisisi, isang sandaling ligaya. Pero ang bigat ay habang buhay ko nang dadalhin. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Zyril. Isang paalala na ang bawat desisyon natin, gaano man ito kasarap sa pandama sa simula, ay may kaakibat na presyong kailangang bayaran sa huli. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento
para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa paghimay ng mga makabuluhan at wild na karanasan ng ating mga tagapakinig. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Zyril na maaari ninyong baunin sa inyong sariling mga buhay. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confessions para lagi kayong updated sa mga bago at maiinit nating uploads. I-follow at i-like na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang diskusyon at pakikipag-ugnayan sa ating komunidad. Muli maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confessions. Ingat kayong lahat at tandaan, bawat desisyon ay may destinasyon. Hanggang sa muli!